Dominant Protector. Credit to the author. 611 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mabangis na employer. Walang ideya si Francine kung ano ang sinusubukan niyang patunayan, ngunit ayaw niyang magkamali si Terence. Haha. Pero kilala ko siya. Ngumiti si Terence. Playboy siya. Huwag mo na lang pansinin. Tumango si Francine at natahimik. Hanggat hindi nagkakamali si Terence, ayos lang. Francine ay talagang nalilito tungkol sa kanyang sarili. Bakit niya masyadong inalagaan si Terence? Ano ang gusto niya sa isang lalaking may karelasyon? Tapos ka na ba sa mga libro? Tanong ni Terence. Hindi, pumipili pa ako bago dumating si Kang. Umiling si Francine, wala akong ideya kung ano ang pinag-uusapan niya ngayon. Haha, ituloy mo na ang paghahanap mo. Titingin-tingin lang ako. Biglang naglabas ng libro si Terence sa shelf. Matapos mamili sina Cheryl at Yasi, pumunta sila sa sekta ng medisina at nadatnan si Terence na kausap si Francine. Ano lang ang ginagawa niya ngayon? Naasar si Cheryl. Nawala lang siya saglit at nagsimula na namang manligaw si Terence sa mga babae. Nabangga ang isang magandang babae sa bookshop. Shield bro, tinatamaan yung babaeng yun. Pinagmasdan ng mabuti ni Yasi at sinabing, "She's pretty too, hindi naman siya inferior sa Yang Yao sis." Anong sabi mo? Nagnganga ang mga ngipin ni Cheryl. What do you mean not inferior to me? This Terence is pissing me off. Can't he just stop with his flirting? Oh, I've no idea. Sasabihin ko ba kay Shield bro to stop hitting on girls? Tanong ni Yasi. Hindi. Nagsalubong ang kilay ni Cheryl. Ayaw niyang sigawan si Terence ng biglaan. Kailangan ng dahilan, kung hindi, baka isipin ni Terence na may nararamdaman siya para sa kanya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mabilis na inalis ni Cheryl ang kanyang pitaka sa kanyang bulsa at itinulak ito sa dibdib ni Yasi. Itago mo ito ng maayos. Sasabihin ko na nawala ang pitaka ko. Oo. Tiningnan ni Yasi ang sariling boobs, na hindi simetriko. Cheryl sis, hindi balanse ang boobs ko. Hawakan mo lang yan hanggang makauwi tayo. Napatingin si Cheryl kay Yasi. Oo. Malungkot na tumango si Yasi. Terence. Anong ginagawa mo? Nasaan ka noong namimili kami ni Yasi ng mga libro? Sinubukan ni Cheryl na pagilitin ang tono niya. Anong ginagawa mo nang mawala ang pitaka ko? Si Terence at Francine ay tapos nang mag-usap at bumalik sa paghahanap sa kanilang mga libro, ngunit binigyan sila ni Cheryl ng takot nang wala saan. Sino? Ang mga taong ito. Si Francine nakatingin kina Cheryl at Yasi na may nakakatakot na mga mata. Ang dalawang napakarilag na babae ay napakaganda, ngunit sila ay lubhang nakakatakot sa parehong oras. Aking amo. Nagkibit balikat si Terence at pilit na ngumiti. Kailangan ko nang umalis, magkita tayo. Naguguluhan si Francine. Bakit nagkaroon ng amo si Terence? Hindi ba't nakikipagnegosyo siya sa kanyang lolo? Bakit kamukha niya ang followers ng dalawang miss? Ano lang ang nangyayari? Gayunpaman, hindi siya tinanong ni Francine. Hindi siya isang batang babae na nagtatanong ng hindi kinakailangang mga katanungan habang siya ay tumango. Sige. Punta ka sa bahay ko anytime. Miss na miss ka na ng lolo ko. Sige, bibisitahin ko siya kapag libre ko. Tumango si Terence. Pakisabi muna sa lolo ko bago dumating. I have to prepare you some food. Nahihiyang sabi ni Francine. Naasar na naman si Cheryl matapos marinig si Francine. Siya clenched kanyang ngipin. Sino ang walang hiyang babaeng ito? Bakit niya gustong maghanda ng pagkain para kay Terence? Terence, gutom na ako. Umuwi na tayo at ipaghanda tayo ng makakain. Itinuro ni Cheryl si Terence at mabangis na sinabi. Oh, gutom na rin ako. Gusto ko ng karne ng piting. Itinaas ni Yasi ang magkabilang braso sa tuwa. Naipit ng kaunti ang pitaka sa kanyang malaking galaw, ngunit hindi niya ito namalayan. Mag-shark hunting tayo ngayon din. Napakabangis ng mga amo mo. Ibinuko ni Francine ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala. You should go now.
Ayokong malagay ka sa gulo. Okay, see you next time. Naglakad si Terence patungo sa mga miss. Hindi niya alam kung ano na naman ang mali kay Cheryl. Terence, ninakaw ang pitak ko dahil hindi mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat nating gawin ngayon. Pinandilatan ni Cheryl si Terence. Kailangan mong parusahan ang magnanakaw ng naaayon. Oo, si Yasi ang magnanakaw. Ngumiti si Terence. Paano ito posible? Napailing si Cheryl. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Terence pero itinanggi niya pa rin ito. Bakit gustong nakawin ni Yasi ang pitak ko? Hindi ako iyon. Umiling si Yasi. Ha? Nasa harap ng boobs mo. Nalaglag ang kalahati. Tinuro ni Terence ang boobs ni Yasi. Ah! Tumingin si Yasi sa ibaba at nakita niyang wala na talaga ang pitaka. Ito. Hindi mo ba nais na bigyan ang magnanakaw ng parusa ng naaayon? Dalhin ba natin siya sa istasyon ng pulisya? Nakangiting tanong ni Terence. Naku, huwag mo akong dalhin sa mga pulis, ayokong manatili sa kulungan. Pinilit akong itago ni Cheryl Sis ang kanyang pitaka. Wala akong kinalaman. Inosenteng sigaw ni Yasi. Ikaw, nanlaki ang mga mata ni Cheryl at lumitaw ang mga itim na linya sa kanyang noo. Halos sumabog ang puso niya. Why are you crying out? Stop it. Your enormous boobs are at fault. They squeezed the purse out. Ah! Hindi mo ako masisisi niyan. Naaawang sabi ni Yasi. Haha. Dahil nahanap na natin ang magnanakaw, uwi na tayo para mananghalyan. Ngumiti si Terence at hindi na nagsalita. Maaaring mas cute si Cheryl kaysa kay Yasi minsan. Paano siya nakaisip ng ganoong katangahang ideya? Pagkatapos makabalik sa villa, nagsimulang maghanda si Terence para sa tanghalian habang si Cheryl ay galit na nakatingin kay Yasi. How could you be such a lousy actor? Hinayaan mo siyang malaman ng ganoon kadali. Cheryl Sis, hindi mo ako masisisi dito. Kusang lumabas ang pitaka mo. Mahinang sabi ni Yasi. Fine, forget about it. Muntik na akong mamatay kausap ka. Tanong ni Cheryl. Nga pala, sino yung babaeng kausap ni Terence kanina? I don't know. I've never seen her before. Umiling si Yasi. Hindi ba ikaw Yasi, ang especially Iya 007? How could you be this clueless? Umiling si Cheryl. Habang inihahanda ni Terence ang pagkain, gumawa siya ng dagdag na bahagi para kay Josephine. Binalak niyang bisitahin si Josephine kasama ang lutong bahay na tanghalian ngunit nalaman ito ng miss. Terence, bakit ang dami mong kinikita? Pwede bang tapusin natin silang tatlo? Casual na tanong ni Cheryl. Normally, wala namang pakialam si miss kung maubos nila ang pagkain. Gumawa ako ng dagdag na bahagi para kay Josephine. Matapat na sabi ni Terence. Para kay Josephine. Ang miss ay labis na hindi nasisiyahan kay Terence ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang hindi kasiya siya sa ibabaw. 612. Sa panahon ng tanghalian, nanatiling tahimik si Cheryl at sarap sa pagkain gusto niyang tapusin ang dagdag na bahaging inihanda ni Terence para kay Josephine ngunit isa lang ang kayang hawakan na abot na niya ang kanyang limitasyon. Yasi, kumain ka pa. Sinabi ni Cheryl kay Yasi. Ah! Cheryl Sis, busog na ako. Tinapik ni Yasi ang kanyang pagkain na baby. Nope. Kailangan mong kumain ng marami, ang liit ng boobs mo, pinalaki mo pa. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi. Hindi alam ni Yasi kung ano ang binabalak ni Cheryl pero sinunod pa rin niya ang utos niya. Tumayo siya at naglakad papunta sa kusina ngunit tumakbo si Cheryl para tulungan siya, inilagay niya ang lahat ng natitirang bahagi sa plato ni Yasi. Ah! Sobra na. Si Yasi ay binigyan ng takot. Kumain ka, nasa puberty stage ka pa, dapat kumain ka pa para lumaki ka. Nakita ni Cheryl na hindi pa kumikibo si Yasi at bumulong, kung makikinig ka sa akin, papayagan kitang maging pangalawang asawa. Oh, sure, kakain ako. Na-motivate si Yasi, kinuha niya ang kanyang chopsticks at sinimulang kainin ang pagkain. Si Terence naman ay nakanganga habang nakatingin sa kanila, talagang inuubos ni Yasi ang lahat ng pagkain.
Tahimik siyang tumayo, walang imik na sira ang ideya niyang magdala ng pagkain kay Josephine. Hindi na makatayo si Yasi, dala ang lahat ng pagkain sa tiyan, at humiga na lang sa sofa na parang estatwa. Ipinaalam ni Terence ang miss tungkol sa kanyang pagbisita sa Josephine at umalis sa villa. Walang dahilan si Cheryl para pigilan siya. Kung tutuusin, hindi naman niya ito mapipigilan kahit gusto niya, di ba? Natuwa si Josephine nang makita niya ang masiglang Terence na lumilitaw sa kanyang silid. Natakot siya na si Terence ay hindi pa ganap na nakaka-recover, ngunit sa halip ay tila nag-alala siya ng sobra. Dumating ka, bumaba si Josephine mula sa kanyang kama at masayang tumakbo kay Terence. Mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Gusto ni Terence na yakapin si Josephine, ngunit umiwas siya, nahihiya siyang tanggapin ang yakap sa ilalim ng mga mata ng publiko. Ayos lang ako, hindi na masakit ang noo ko. Nag-aalala si Josephine na baka hindi natutuwa si Terence sa pag-iwas niya sa yakap nito, kaya ulong ito ang ward, maraming nakatingin sa atin at paano kung pumasok si mama at nakita tayo. Haha. Tumawa si Terence. Inihanda kita ng pagkain bago ako dumating, ngunit pinakintab ni na Cheryl at Yasi ang lahat. Walang pakialam si Josephine na walang pagkain, gusto lang niya ang sinseridad ni Terence, hanggat may malasakit si Terence sa kanya, makukontento na siya sa ganoong bagay. Ang relasyon ni Cheryl at Terence ay matagal nang gumugulo kay Josephine, ngunit wala siyang lakas ng loob na tanungin si Terence tungkol dito, ayaw niyang isipin siya ni Terence bilang isang makikitid na tao. Pagkatapos ng isang mapayapang gabi, ang magiting na si Josephine ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Kung hindi inaatake siya ni Cheryl, hindi niya gagawin ang matapang na pagkilos na iyon noong una. Now that she recalled back, medyo nakakahiya at nakakahiya, siya ba talaga kahapon? To tell you the truth, I came to Starfield City because of my old man. He told me to take a new job which was to protect Cheryl Charlton. Hindi na hinintay ni Terence na tanungin siya ni Josephine, kaya sinimulan niya muna ang paksa. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin niyang ihayag ang katotohanan sa isang punto, sinasabi na ito ngayon o huli ay pareho dahil nakilala na ni Josephine si Cheryl. Nakalipat na ako sa villa ni Cheryl noong unang araw na nakarating ako sa lungsod ng Starfield. Bihira siyang makialam sa aking pribadong buhay, ngunit nakalimutan kong ipaalam sa kanya bago ka ipaghiganti, kaya maaaring iyon ang dahilan kung bakit siya galit na galit. Ipinaliwanag ni Terence ang lahat kay Josephine, kasama ang relasyon nila ni Cheryl, nang walang anumang sikreto. Pagkatapos ng lahat, walang anumang mga sikreto sa simula, kaya't isiniwalat niya ang lahat ng ito ng totoo. Oh! Kaya pala. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Josephine matapos marinig ang mga detalye ng paliwanag ni Terence. Pagkatapos ng lahat, narito si Terence para sa trabaho pagprotekta sa Miss. Oo, ngayong nalaman mo na ang totoo, galit ka na ba? Tanong ni Terence. Hindi naman ako ganoon kakuripot, okay. Trabaho mo ito, wala akong dahilan para paghigpitin ka, ganyang salita ni Josephine, ngunit medyo hindi pa rin siya nasisiyahan dito. Sa huli, kasama niya ang dalawang magagaling na dilag, sina Cheryl at Yasi, sa iisang bubong, paano siya magiging komportable. Pagtiisan mo lang ng kaunti, mananatili ako sa isang hostel kapag nakapasok na tayo sa universidad, sabi ni Terence. Tama ka. Kahapon, sinabi nila na naghalikan na kayo dati at lagi mo silang hinahawakan. Nahihiya si Josephine, huminto siya at nagpatuloy, tsaka. 3P. Hindi nakaimik si Terence, 3P, how's that possible? Kung talagang ginawa natin, walang paraan ang mga mises na papayagan akong lumabas para salubungin ka, di ba? Ay, oo. Si Josephine ay hindi tanga kung si Terence ay may third P sa kanila sa lahat ng oras, ang mga miss ay tiyak na pipigilan si Terence na makipagkita sa kanya. Kung hindi, bakit papayagan ng mga miss si Terence na makipagkita sa kanya? Ano naman? Yung kiss at yung lambingan. Hindi na nakapagpigil si Josephine at nagtanong. Di ba sabi ko? Nainom ko ang inumin ni Cheryl nang hindi sinasadya, na consider ba iyon bilang isang halik? Pilit nang umiti si Terence, kay Yasi, noong nalunod siya at binigyan ko siya ng CPR, ang paghaplos ay dahil din sa CPR. Talaga?
Tanong ni Josephine ngunit naniwala na siya sa lahat ng sinabi ni Terence. Oo, tumango si Terence. Kung ganoon pwede mo bang tanggalin ang benda sa noo ko? Tanong ni Josephine. Ang pagiging random ni Josephine ay bumulaga kay Terence, nagsasalita lang siya tungkol sa miss at ngayon ay nag-aalala siya sa benda sa kanyang noo. Hindi alam ni Terence na talagang nag-aalala lang si Josephine sa kanyang mukha, natatakot siya na talagang pumangit ang kanyang mukha. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban kay Cheryl kung masisira ang kanyang mukha. Bagaman, hindi nagkomento si Josephine tungkol dito, sinabi sa kanya ng kanyang sixth sense na si Cheryl ay talagang hulog kay Terence, kung hindi ay hindi siya magagalit sa kanya. Kahit na sinabi ni Terence na nagalit si Cheryl dahil hindi niya ipinaalam sa kanya ang kanyang kinaroroonan, hindi natanggap ni Josephine ang dahilan na iyon. Halatang nagseselo si Cheryl sa bahay ni Fatty Lay kahapon. Siyempre, kung walang binanggit si Terence tungkol dito, natural na hindi rin babanggitin ni Josephine ang anuman. Oo naman, iniunat ni Terence ang kanyang kamay patungo sa bendahe. Sa kabilang banda, ibinaba ni Josephine ang kanyang ulo, sabik na makita ang kalagayan ng kanyang noo. Nakahinga ng maluwag si Terence nang makita niya ang perpektong balat sa noo ni Josephine. Maaaring kumpiyansa si Josephine sa paggamit ng sarili niyang gamot, ngunit ito ang Josephine na tinutukoy niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang kaba. Kamusta? Natarante si Josephine. Bakit hindi ka tumingin sa salamin? Ngumiti si Terence. 613. Ako. Natatakot ako. Nag-aalala si Josephine na magiging pangit siya at durugan ang sarili niyang panaginip. Paano mo malalaman kung hindi mo titignan ang sarili mo? Tumawa si Terence. You don't sound like yourself today. Hindi ka naman nagdalawang isip noong nakaraan, di ba? Tama si Terence. Hindi kailanman ganito si Josephine. Hindi siya matatakot tungkol sa mga kahihinatnan at gagawin ang anumang bagay ng may katapangan. Pinandilatan ni Josephine si Terence ngunit hindi siya umimik. Dati, wala siyang pakialam sa mukha niya noong nakaraan. Ang pagiging pangit ay nakapagligtas sana sa kanya mula sa napakaraming inis, ngunit iba na ang mga pangyayari ngayon. Kung naging pangit siya, mamahalin pa rin kaya siya ni Terence tulad ng dati? Tanong niya sa sarili niya. Gayunpaman, naglakad pa rin si Josephine sa salamin. Labis siyang nabalisa nang tumingin siya sa salamin at nagulat siya sa sumunod na segundo. Wala na ang sugat niya sa noo. Tanging bakas ng hindi halatang peklat ang naiwan. Ang peklat ay hindi makikita sa malayo. Minsan lang may nakalapit sa kanyang noo at nagmamasid sa masikasong paraan na mapapansin na may nakatagong peklat dito. Ito ang rejuvenated na balat. Medyo iba ito sa dati mong balat pero wala na masyadong pagkakaiba pagkatapos ng ilang araw. Paliwanag ni Terence. Ganun ba talaga magical? Hindi makapaniwala si Josephine sa sarili. Wasak ang kanyang noo na may 8 tahi na sumasara. Bagamat inalis ni Terence ang mga tahi, ang sugat ay dapat magmukhang isang tipak ng karne sa halip na perpektong balat. Sa loob lang ng isang araw, nag-rejuvenate ang balat na parang walang sugat kanina. Nanaginip ba siya ngayon? Tanong niya sa sarili niya. Walang mahiwagang bagay, ang Miracle Dr. Kang's Golden Creation Medicine ay may parehong epekto din. Naramdaman ni Terence na ang gamot na inihalo niya ay hindi dapat ipagyabang. Paano kayang bayaran ng bahay ko ang Miracle Dr. Kang's Golden Creation Medicine? Hindi pa namin ito nagamit dati. Paano namin malalaman? Si Josephine ay nasa ibabaw ng buwan, tumatalon-talon na parang ibon sa silid. Biglang pumasok si Mrs. Duran. Natakot siya at muntik ng matamba. Mabilis na dumating si Terence upang iligtas siya at nahulog si Josephine sa yakap ni Terence. Gutong suriin ni Mrs. Duran ang kanyang anak. Siya ay nag-aalala na ang kanyang anak na babae ay pumulupot muli sa isang sulok. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nila nagamit ang Terence's injury medicine noon, kaya hindi niya alam kung magiging epektibo ang gamot o hindi. Gayunpaman, pumasok siya sa silid upang makita si Terence at ang kanyang anak na babae na may intimate moment. Kaya nakaramdam siya ng awkward at tuyong ubo. Maglalakad-lakad lang muna ako. Nanay. Namumula ang mukha ni Josephine habang nagpupumiglas siyang makawala sa yakap ni Terence.
Hindi siya naglakas loob na tumingin sa mama niya at galit na galit siya sa sarili niya, bakit ako natamba nung pumasok si nanay? Sobrang nakakahiya ito. Hindi iisipin ni Mrs. Duran na ang kanyang anak na babae ay nag-aalok ng kanyang sarili kay Terence, hindi ba? Haha, sisiguraduhin ni nanay nakakatok sa pinto sa susunod. Naisip ni Mrs. Duran sa kanyang sarili, ang kanyang anak na babae ay malaki na ngayon. Hindi na siya bata. Hindi niya namalaya na kailangan din niya ng privacy. Siyempre, nagawa niyang mag-isip ng ganoon dahil ang tao sa loob ay si Terence. Kung ibang tao ang nasa loob, hindi lang sisirain ni Mrs. Duran ang kanilang sandali. Mas malala pa ang gagawin niya. Ma, ano pong pinagsasabi niyo? Natarante si Josephine. Naghilom na ang sugat sa noo ko. Muntik na akong matamba sa excitement at si Terence. He was just giving me a helping hand. Pinandilatan ni Mrs. Duran si Josephine, kaya hindi natural na nagsasalita si Josephine ng may konsensya. Nakuha kita. Binibigyan ni Mrs. Duran ang mukha na, I got you. Agad na nalaman ni Josephine na lumala ang hindi pagkakaunawaan. Tita. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi nataranta habang magalang na binati si Mrs. Duran. Kumusta ang sugat ni Mr. Duran? Better, thanks to your medicine. Hindi na niya nararamdaman ang sakit. Mukhang maganda ang ginagawa niya sa race 8 mo. Sa katunayan, hindi inaasahan ni Mrs. Duran na gagaling ang pinsala ni Josiah sa napakabilis na bilis nito. Ang sakit ay nawala sa loob lamang ng isang araw. Parang gagaling na siya nang wala sa oras. Tingnan natin si Uncle Duran, di ba? Sabi ni Terence. Josephine, gumaling na ang sugat mo, di ba? Pinagmasdan ng mabuti ni Mrs. Duran at nalaman niyang sarado na talaga ang kanyang sugat at isang mababaw na peklat na lang ang naiwan. Maliban doon, maganda ang hitsura niya tulad noong nakaraan. Gayunpaman, naniniwala siya na ang mababaw na peklat ay mawawala ng tuluyan pagkatapos ng ilang araw. Buti na lang. Nahihiyang tumingin si Josephine kay Terence habang sinasabi niya sa kanyang ina. Talagang dapat ipagmalaki ang medical skill ni Lil Terence. Bukas na papuri ni Mrs. Duran. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga kay Terence. Pakiramdam niya ay napakaswerte ng kanyang anak na nakilala si Terence. Ang kanyang anak na babae ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang buong buhay. Bukod dito, ang kanilang mga pamantayan ng pamumuhay ay bumubuti rin kasama si Terence sa paligid. Nakita ni Mrs. Duran ang balita. Ang Irving Tower ay ganap na bumagsak sa mga guho. Bagamat hindi binanggit ng balita ang tunay na dahilan at ang kalidad ng konstruksyon ay hindi umabot sa pamantayan, alam ni Mrs. Duran na ang sitwasyon ay hindi ganoon kasimple. Nagkataon lang ba iyon? Kakaganti lang ni Terence kay Josephine at sabay na pinatag ang gusali. Gayun din, ang kanilang dahilan ay ang kalidad ay hindi pa umabot sa pamantayan. Paano naging posible iyon? Malalaman ng isang taong may utak na gawa iyon ni Terence. Sa sandaling iyon, inutusan pa ni Terence si Fatty Lay na kunin sa kanya ang bulldozer at trenching machine. Imposibleng mapantayan ng gusali ang sarili nito. Kahit na si Irving ay isang black-hearted businessman, gagawin niya ang lahat para sa pera. Gayunpaman, ang mga idiot lamang ang magtipid sa kanilang sariling gusali. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa sarili nilang gusali. Dapat malaman ng isang tao na ang gusali ay ang harapan ng isang kumpanya. Kung hindi man lang nila maipasa ang kwalipikasyon para sa kanilang sariling opisina, sino ang maglalakas loob na bilhin ang kanilang real estate? Gayunpaman, walang gaanong magagawa si Irving. Mas gugustuhin niyang ipahayag na ang kanyang gusali ay hindi pumasa sa kwalipikasyon kaysa sabihin sa mga tao na ang kanyang gusali ay pinatag ni Terence. Ang pagkawala ng mukha ay isang bagay na hindi niya kayang tiisin. Nakiliti si Mrs. Duran sa balita. Giniba ni Irving ang kanilang bahay at pinatag ni Terence ang kanyang buong gusali. Pinuri niya si Josephine at binali ang mga binti ni Josiah. Kaya naman, ganoon din ang ginawa ni Terence sa kanya, mata sa mata. Kung ito ang matandang Mrs. Duran, hindi niya iisipin ang tungkol sa paghihiganti dahil ito ay parang pay sa himpapawid. Wala silang magawa sa mga taong iyon. Mapilitan man sila sa isang sulok, kailangan nilang tiisin ito sa katahimikan.
Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon. Nandito si Terence para protektahan sila. Sinundan ni Terence si Mrs. Duran sa ward ni Josiah. Si Josiah ay nakikinig sa radyo at nang makita niya si Terence na pumasok sa silid, siya ay nagliwanag sa tuwa. Napalitan ng pagtataka ang mukha nito nang makita ang mukha ng kanyang anak. Wala namang mali sa noo niya. Siya ay lubos na binawi. Matapos makapasok sa ospital, hindi pa nabisita ni Josiah si Josephine. Gayunpaman, alam niya kung gaano kalubha ang sugat nito dahil nasaksihan niya ang mukha nitong may bahid ng dugo nang isakay siya sa ambulansya. Lil Terence, umupo ka na. Josephine, okay na ba ang sugat mo? Iningatan ni Josiah ang kanyang radyo at hindi makapaniwalang tinanong ang kanyang anak. 614. Si Yasi ay namamatay. Oo. Tumanggo si Josephine. I'm fine. Sinabi ni Terence na gusto kanyang tingnan. Okay. Masayang tumanggo si Josiah. Ano ang dapat kong gawin? Uncle Duran, wala kang kailangang gawin. Humiga ka na lang at magpahinga. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay para pigilan si Josiah sa paggalaw. Naglakad siya palapit sa kanya para tingnan ang kanyang sugat. Mabilis na gagaling ang mga binti ni Josiah sa tulong ng Eastern Medicine ngunit ang problema ay ang nerbiyos. Kahit naganap na gumaling ang dalawang paa niya, hindi siya makakalakad na parang isang malusog na tao. Mananatili pa rin doon ang problema sa pag-aikad. Kumunat ang kilay ni Terence. Hindi ito magandang senyales. Kahit na kaya niyang tumayo at magsimulang mag-practice sa paglalakad, ang kanyang pagkaka-PLA ay makakaapekto sa pagbawi ng kanyang mga binti. Kung siya ay patuloy na pumipilya sa paligid, ang kanyang dalawang binti ay hindi makakabawi sa parehong bilis, na nagreresulta sa isang binti na mas mahaba kaysa sa isa. Kaya naman, kahit na gumaling ang kanyang nerve problem, hindi maiiwasang mapilayan ang kanyang mga binti. Anong problema, Terence? Pinagmamasdan ni Josephine ang ekspresyon ni Terence sa buong oras kaya nang makita niya si Terence na kumunat ang kanyang mga kilay, alam niyang may mali. Medyo magulo. Hindi itinago ni Terence ang katotohanan. Ipinaliwanag niya sa kanila ang lahat. Hindi na kailangang itago ang mga katotohanan kay Josiah, kung tutuusin. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Natarante si Josephine. Gayunpaman, hindi gaanong nababalisa sina Josiah at Mrs. Duran tungkol dito, ngumiti pa si Josiah. It's okay. I don't mind walking with a limp. It's better than lying on the bed doing nothing, don't you agree? Sa totoo lang, napakatagal nang nakahiga sa kama si Josiah na binigyan ng pagkakataong makatayo, natural na dadalhin niya ito at walang pakialam sa PLA, di ba? Sa kabilang banda, halos ganoon din ang iniisip ni Mrs. Duran. Hindi niya siya iniwan noong siya ay paralisado. Bakit niya gagawin ito ngayon kung PLA lang siya? Initially, I planned to return to my hometown to get the medicine that would be effective for your nerve problem after the finals pero parang nauubusan na tayo ng oras. Nagpatuloy si Terence. But never mind. I'll get someone to send it here. Mukhang hindi magandang ideya iyan. Natigilan si Josiah. Si Terence ay napakabait sa kanya. Gusto pa niyang ipadala ng mga tao ang gamot para lang sa kanya. Haha, okay lang. Iniisip ni Terence si Galton, ang kanyang childhood friend. Matagal-tagal na rin simula noong nagkita sila. Naisip niya na malamang na malaya na siyang patakbuhin ang gawaing ito dahil hindi pa ito ang taglagas na ani. Dad, dahil nakapagdesisyon na si Terence, makinig ka na lang sa kanya. Nakita ni Josephine ang kanyang ama na may sasabihin kaya nagsalita siya sa harap ng kanyang ama. Natural, hindi gugustuhin ni Josephine na makitang malata ang kanyang ama. Kahit na muli siyang magkaroon ng utang na loob kay Terence, wala siyang pakialam dahil marami na siyang utang na pabor kay Terence. Ang pagdaragdag ng isa pa ay hindi talaga mahalaga. Nabuksan ni Josephine ang kanyang isip pagkatapos ng hindi pagkakaunawaan. Nalaman niya na ang pagganti kay Terence gamit ang kanyang katawan ay talagang isang magandang pagpipilian. Dahil nagpasya siyang sundan si Terence sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, kung gagawin niya ang anumang bagay sa kanyang katawan, malugod niyang tatanggapin ito. Namula si Josephine sa isiping iyon. Oo, matandang Duran.
Tanggapin mo na lang ang kanyang kabaitan at itigil mo na ang pakikipagtalo. Hindi naman talaga inintindi ni Mrs. Duran ang pagkakadapa ng kanyang asawa ngunit nais din niyang makalakad ang kanyang asawa tulad ng mga normal na tao. Inilabas ni Terence ang kanyang telepono at nang tatawagan na sana niya si Golan, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Ang papasok na tawag ay galing kay Cheryl. Si Yasi ay nakahiga sa sofa na parang estatwa pagkatapos kumain. Medyo hindi siya komportable sa simula sa kanyang pagkain na sanggol ngunit ang intensity ay nagiging hindi mabata pagkatapos ng ilang sandali. Cheryl sis, hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan ko. Bakit ang laki nito? Buntis ba ako? Naiinis ako sa sarili ko. Humiga si Yasi sa sofa at bumulong. Bakit ka mabubuntis sa pamamagitan lang ng pagkain? Huwag kang tanga. Nanunood ng TV si Cheryl at narinig niyang tumatawag si Yasi. Pinatay niya ang TV at naglakad palapit sa kanya. Cheryl sis, nabuntis ka dahil sa inuman. Bakit hindi ako mabuntis dahil sa pagkain? Baka laway ni Cheryl bro kung tutuusin. Yasi Blanche. Okay, stop kalokohan mo. Naalala ni Cheryl ang nakaraan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Masyado kang kumain. Gusto mo bang pumunta sa washroom? Hindi pa ako natutunaw. Bakit ako pupunta? Arg sakit. Sakit. Daing ni Yasi sa sakit. Sandali lang. I'll get some digestive pills for you. Nagsisi si Cheryl sa kanyang ginawa. Hindi niya dapat ginawa ang kanyang salpok at saktan si Yasi sa ganitong estado. Hindi niya alam kung talagang mamamatay ang isang tao sa sobrang pagkain pero dahil may katagang, full to the point of bursting, naisip niya na maaaring mamatay talaga ang mga tao pagkatapos kumain ng marami. Nagpanik pa si Cheryl pagkatapos mag-isip tungkol dito at mabilis na kumuha ng mga table tasks. Ayoko. Masyado akong busog para kainin yan. Sesabog ang tiyan ko. Sabi ni Yasi. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Si Cheryl ay walang kaalam-alam. Malapit na akong mamatay. Mamamatay na naman ako. Ayokong mamatay. Si Yasi ay nakakaramdam ng malas. Nakatakas lang siya sa kamatayan 2 araw na ang nakakaraan at heto, paparating na naman ang kamatayan. Cheryl sis, bakit gusto mo akong mamatay? I wasn't even trying to steal Cheryl bro away from you. I've even promised to be the second wife. Bakit mo gustong tanggalin me? Ay! Bakit gusto kong mamatay ka? Hindi alam ni Cheryl kung dapat ba siyang tumawa o maiiyak kay Yasi, hindi man lang ako nai-inlove kay Terence. Wala kang dapat man ako. Ayokong magdala siya ng pagkain para kay Josephine. Kaya pinilit kitang tapusin ito. Tama, Terence, magpahinga ka lang sandali. Isasama ko si Terence dito. Naalala ni Cheryl ang sinabi ni Yasi. Paano niya makakalimutan si Terence? Knowing that guy, dapat may paraan siya para iligtas si Yasi. Kinuha ni Terence ang telepono at narinig niya ang nakakatakot na boses sa kabilang panig. Terence, nasaan ka ngayon? Umuwi ka ng mabilis hanggat maaari. Naabot na ni Yasi ang kanyang limitasyon. Anong sabi mo? Binawi si Terence. Yasi was at her limits. What did she mean? Yasi has filled food, so she's full to the point of bursting. And now, she's about to die. Come faster. Nag-aalala si Cheryl. Sige, uuwi na ako. Hindi nakaimik si Terence habang tinapos niya ang tawag. Puno na sa punto ng busting. Kung gayon, bakit ka kumain ng marami at tinapos pa ang bahagi ni Josephine? Naisip ni Terence sa kanyang sarili. Anong nangyari? Hindi marinig ni Josephine ang buong pag-uusap ngunit narinig niya na pauwi na si Terence sa bahay ngayon. Hindi niya mapigil ang magtanong, aalis ka na ba? 615. Si Yasi kumain ng sobra. Ang sabi niya ay sisubog na ang tiyan niya. I have to go back. Si Terence ay pinagpapawisan habang ipinapaliwanag ito sa kanila. Ano lang ang nangyayari? Bakit ang mga tao ay namamatay sa sobrang pagkain sa mga araw na ito? Tinakpin ni Josephine ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay sa hindi makapaniwala. She had eaten too much.
Sobra na halos sa isubog na ang tiyan niya. Oo, ngunit hindi karaniwan para sa isang bagay na ganito ang mangyari kay Yasi. Pilit na ngumiti si Terence. Babalik ako ngayon. Right, before I forget, I talked to the dean of the hospital. You guys can stay in the hospital for now. Since your house was demolished, there was no point of discharging yourself from the hospital. Nakilala ni Dean Chin si Terence matapos malaman ang nakatang koneksyon sa pagitan ni Terence at Martin, kaya hindi niya tatanggihan ang kahilingan ni Terence. Kahit na nakalabas sa ospital sina Josephine at Josiah, maaari pa rin nilang piliin na manatili dito. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay hindi tatakas sa bill. Hanggat binayaran ni Terence ang bill, walang dahilan para itaboy sila ni Dean Ching. Kaninang umaga, nanlumos si Mrs. Duran tungkol dito. Kinausap niya ang kanyang anak tungkol sa bahay habang pinag-iisipan niya kung ito na ang oras para bumili sila ng isa. Ang kanilang bahay sa mga slum ay ganap na giniba. Hindi na nila kayang tumira dito. Buti na lang at walang masyadong mahahalagang gamit sa bahay. Ang kanilang telebisyon at refrigerator ay binili mahigit 10 taon na ang nakalilipas ng ikasal sina Mr. Duran at Mrs. Duran. Ang mga produktong elektroniko ay ganap na nasira, kaya hindi nila talaga naramdaman ang sakit ng pagkawala nito. Tungkol naman sa mga kasangkapan, wala man lang sila sa simula. Gayunpaman, dahil inayos sila ni Terence na manatili sa ospital ng ilang sandali, hindi na nila kailangang magmadali at bumili ng isa. Maaari nilang obserbahan at pag-aralan bago bumili ng isa. Pagkatapos ng lahat, ang pagbili ng bahay ay isang mahalagang desisyon. Hindi naman nila basta-basta masayang ang pera nila, di ba? Naramdaman ni Terence na si Yasi na punong-puno hanggang sa pumutok ay nakakatakot ngunit nagmamadali pa rin siyang bumalik. Nakarating siya sa villa at binuksan ang pinto kay Yasi na nakahiga sa sofa, pa rin. Sa kabilang banda, si Cheryl ay nakatayo sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay at inaalo siya. Cheryl sis, I've reached my limits. Bakit wala pa si Shield bro? Sigaw ni Yasi. Malapit na siyang dumating. Ang tanga na si Terence na ito ay hindi umaalis dahil kay Josephine. Hindi ko makita kung ano ang napakaganda tungkol kay Josephine. Ang aming Yasi ay mas mahusay kaysa sa kanya, halatang halata. Reklamo ni Cheryl. Ahem. Pawisan si Terence at tuyong umubo. Kahit na si Josephine ay hindi mas mababa kay Yasi, ang punto ay ang background ni Yasi. Siya ang soulmate ni Miss kung tutuusin. Sino ang may mga bola na tatama sa kanya? Paano na lang sila magkumpara ng ganoon? Naisip ni Terence sa kanyang sarili, kung handa si Cheryl na ibigay si Yasi bilang kanyang asawa, malugod niyang isasama si Yasi araw-araw, bawat oras. Nagulat si Cheryl sa pag-ubo ni Terence. Lumingon siya kay Terence at sinabing, para alam mo kung kailan babalik, ha? Tingnan mo si Yasi. Mamamatay na siya. Igalaw mo ang iyong mga kamay. Nakahinga ng maluwag si Terence nang makita niyang hindi papatay si Yasi, ngunit nang makita niya ang namamaga na tiyan, hindi niya naiwas ang sumimangot. Natatakot siya na baka may gastrointestinal perforation. Shield bro? You are back? Sob-sob. Umiiyak na sabi ni Yasi. Grabe ang pakiramdam ko. Sinusubukan akong patayin ni Cheryl sis. Nobody was trying to assassinate you. Are you probably hallucinating? Si Terence ay nakatingin kay Cheryl na may pagdududa. Ano ang sinabi ni Yasi? Assassination. Hindi kaya umiinom si Yasi ng ilang uri ng mga gamot na naging sanhi ng guni-guni na ito. Namula si Cheryl. Just save her and stop asking so much. Oo naman. Tumango si Terence, binuhat si Yasi, at binaligtad. Nakaharap ang likod niya sa kisame at ang mukha niya ay nakaharap sa sahig. Siguraduhin mong hindi isara ni Yasi ang bibig niya. Buksan mo ito ng malapad. Oh, okay. Hindi kayang pabagalin ni Cheryl ang sarili habang binibilasan niya ang kanyang mga galaw at ipinasok ang kanyang mga daliri sa bibig ni Yasi para buksan ito. Hindi maganda ang pakiramdam ni Yasi habang umuungol. Naisip niya sa sarili, ano ang ginagawa ni Shield bro at Cheryl sis?
Sinubukan ba nila akong patayin? Sinubukan pa nga bang ilabas ni Cheryl sis ang dila ko? Gayunpaman, hindi siya nakapagsalita. Anong tawag mo? Umirap si Cheryl. Hindi niya maiwasang mahanap ang medyo erotikong hilanghing ni Yasi. Hindi makabuo ng mga salita si Yasi sa kanyang bibig na kasing lapad nito maliban sa, Wala siyang magagawa. Hold it for a little longer. Malapit na tayong matapos. Kumuha si Terence ng chopstick mula sa kusina at marahang pinukaw ang lalamunan ni Yasi. Naduduwal ang panunuyo nito. Wow! Ang sumunod na dumating bago ang lahat ng hindi natutunaw na tanghalian ay lumabas mula sa bibig ni Yasi patungo sa lupa, na dumihan din ang mga kamay ni Cheryl. Gayunpaman, hindi na dismaya si Cheryl. She was deeply concerned with Yasi as she asked, Yasi, are you okay? What do you feel? Isinuka ni Yasi ang lahat sa gulo at halos maubos ang kanyang bituka. Buho, I'm not feeling so good but it's better than just now. Sabi ni Yasi pagkaubos ng pagkain. Good, good. Super worried ako noon. Kinilabutan si Cheryl. Hindi niya kayang mawala ang soulmate niya. It wasn't something to be concerned with from the beginning. Mabubusog ka pagkatapos kumain ng natural. Umiling si Terence. Kung hindi ka makakain ng marami, bakit ngayon mo lang ginawa iyon? Pinlit ako ni Cheryl sis. Namali si Yasi sa sagot niya. Nakatakas siya sa kamatayan pagkatapos ng lahat. Bakit mo siya pinilit kumain ng marami? Medyo nagalit si Terence. Hindi ito isang bagay na dapat nilang pinagkakaabalahan. Maswerte sila sa pagkakataong ito at mahirap sabihin kung ganoon ang mangyayari sa hinaharap. Hindi makapaniwala si Cheryl na tinuturuan nga siya ni Terence pero hindi makalaban si Cheryl, di ba? Tama si Terence at may ginawa din siyang masama. Ayaw ni Cheryl sis na gumawa ka ng pagkain para kay Josephine. Kaya pala. Matapat na sabi ni Yasi. Umiling si Terence habang hindi siya nakaimik. Inasahan na niya ito, ngunit hindi makapaniwala na napakapilyo ng mga miss. Yasi, tumigil ka nga. Nakaramdam ng hiya si Cheryl. Mahina ka pa. Bumalik ka na sa kwarto at magpahinga ka na. Oo. Napagtanto ni Yasi na napagod talaga siya nang paalalahanan siya ni Cheryl. Hindi ako makagalaw, Cheryl sis. Gustong buhati ni Cheryl si Yasi sa silid, ngunit alam niyang hindi pa niya kaya ang gawain. Nag-alinlangan siya at sinabing, Terence, dalhin mo siya sa ikalawang palapag. Sa taas. Pwede na ba akong umakyat? Tinuro ni Terence ang kisame. Naalala niya na binalaan siya ni Cheryl na huwag umakyat sa itaas pagdating niya sa bahay. It's an exception this time. Papayagan kita. Nagpatuloy si Cheryl, minsan lang. Nakabantay si General Wilson. Nakita ni Terence na si General Wilson ay nakatalaga sa hagdanan. Ayaw niyang ipaalam kay Cheryl na hindi siya natatakot sa aso. Sino ang nakakaalam kung siya ang sisisihin nila kapag may nawala sila sa ikalawang palapag? Don't think that I'm not aware of it. You are not afraid of him, so stop your acting. Cheryl M. Ilipat si Yasi sa itaas ngayon. 616. Hindi inisip ni Terence na alam ni Cheryl kung gaano kaliit ang banta ni General Wilson sa kanya. Bakit niya pa siya pinapwesto doon? Umiling siya. Sa totoo lang, inutusan ni Cheryl ang aso na bantayan ang hagdanan laban sa mga magnanakaw, hindi laban kay Terence. Gusto niya itong maging hadlang laban kay Terence noong una, ngunit matagal na iyon. Naunawaan ni Cheryl kung anong uri ng tao si Terence. Hindi siya aakyat ng mag-isa. Umaasa pa nga si Cheryl na masilip niya sila sa puntong ito. Hindi bababa sa iyon ay magpapatunay sa kanilang pagiging kaakit-akit. Ngunit hindi ito gagawin ni Terence. Bagamat hindi normal na mag-isip ng ganoon talaga si Miss. Siya ay matigas ang ulo at hindi niya maintindihan kung gaano kahusay si Josephine kaysa sa kanya. Isang mabigat na insulto sa kanyang pride bilang Miss. Hindi yun ang unang pagkakataon na niyakap ni Terence si Yasi, kaya hindi siya masyadong sensitibo rito.
Sa sobrang lakas, binuhat niya si Yasi at umakyat sa hagdan. Si General Wilson naman ay pasimpleng lumayo, nakayuko ang ulo nito at hindi man lang sinalubong ang mga mata ni Terence. Napaem si Cheryl at sinama ng tingin si Terence. Hindi niya naintindihan. Bakit hindi siya natakot kay General Wilson? Nagduda na siya mula nang ayusin ni Terence ang mga linya ng wifi sa itaas at hindi man lang binyantaan ni Wilson si Terence. Paano siya nakabangon kung ito nga? Ang kanyang mga hinala ay tumigas lamang nang dalhin ni Terence si Wilson sa bundok upang iligtas siya ilang araw na ang nakalipas. Maliban kay Uncle Fredo, kahit ang kanyang ama ay hindi makagalaw ng aso. Paano ito naakyat ni Terence sa bundok? Wala si Uncle Fredo sa kanya nang matagpuan niya sila at halatang natakot si Wilson kay Terence nang tumakbo ito sa may-ari nito para sa proteksyon. Masasabi man lang ni Cheryl iyon. Tuyong ngumiti si Terence at nanatiling tiko ang kanyang bibig habang mabilis siyang umakyat. Huwag kang tumingin ng nakakatawa sa taas. Sumunod ka sa akin. Naglakad si Cheryl sa harapan niya at inakay si Terence sa isang silid, binuksan ito at hinayaan si Terence na buhatin si Yasi sa loob. Isa itong pink, intimate na kwarto. Ang mga dingding ay may maraming mga sticker na pampalamuti sa mga bulaklak at mayroon pang ang mga stuffed animal sa kama. Inilapag ni Terence si Yasi sa kama at hindi man lang tumingin sa kwarto ng maayos bago sinabihan siya ni Cheryl na umalis. Nagkibit-balikat siya. Medyo nakakapanghinayang pero hindi gaanong nakapasok sa kwarto ni Miss Diva. Isa siya sa iilan na pinagkakatiwalaan niya. Kung ayaw ni Cheryl na sumilip siya, wala siyang dahilan para sumilip. Naglakad siya palabas at pinuntahan ang mga kalat na naisuka ni Yasi bago bumalik sa kanyang silid. Tinawag niya si Old Linford para iulat ang sitwasyon sa Starfield, ipinaalam din sa kanya ang magandang balita ng kanyang level up sa Mystic class. Napanatili ng matanda ang parehong walang kinikilingan na saloobin at hindi man lang siya binati o sinabi man lang. Sinabi lang niya sa kanya na ipagpatuloy ang pananatili sa bahay ni Charlton. Nang halos tapos na silang mag-usap, gayunpaman, sinabi niya ang isang bagay na nakakagulat, kung magkakaroon ka ng pagkakataon, subukan at makipag-ugnayan kay Elder Charlton. Kuya Charlton. Si Tio Charlton o ang kanyang ama? Tanong ni Terence pagkaraan ng ilang sandali. Ang kanyang ama. Agad na sabi ni Old Linford. If you get the chance. If not, there's no need to try and make a chance, either. Darating din yan eventually. Hindi mapigilan ni Terence na maramdaman na may kung ano sa mga salita ni Old Linford. Ito ba isang palaisipan o ano? May nakatagong kahulugan ba? Nagpasya siyang isaisip na lang muna ito. Haha, wala lang. Bahagyang ngumiti si Old Linford. Anak, hindi mo lang ako tinawagan para magbigay ng report ha. I don't remember you call unless may importanteng bagay. May something. Sabi ni Terence. Matanda, mayroon ka pa bang nerve-stimulating liquids na ginamit ko noong nagsasanay? Baka may natira. Bakit? Gusto mo bang gamitin? Tanong ni Old Linford. Oo, mayroon akong dalawang kaibigan na may problema sa kanilang mga ugat. Sabi ni Terence. O maaari mong bigyan ako ng recipe at hayaan mo akong gumawa ng ilan sa aking sarili. Hindi pa sinaliksik ni Terence ang mga nerve stimulant noon dahil hindi na kailangan. Hindi rin ito madali. If you're looking to make it. Some of the ingredients are not very common. Ako mismo ang nagtanim nito. Sabi ni Old Linford. I have some finished liquids. If you want them, then just come take them. Kukunin ko si Galton para dalhin sila. Sabi ni Terence. Tatawagan ko siya saglit. Sige. Hindi maramo si Old Linford pagdating sa mga bagay na ito. Hindi naman sila partikular na mahalaga. Sa mga araw ng pagsasanay ni Terence, palagi niyang ginagawa ang mga ito sa tabi ng batya. Gusto ni Terence na gamitin ang mailing service o isang bagay para maghatid ng mga item, ngunit ito ay isang mahalagang gawain at ayaw ni Terence na may mangyari. Maaari rin niyang ipadala ito kay Galton. Makakasama niyang muli ang kanyang kalaro noong bata pa siya. Hindi kailanman nagkaroon ng set home si Terence nitong mga nakaraang taon.
Palagi siyang nasa labas ng misyon pagkatapos ng misyon at hindi kailanman naninirahan. Palaging nakikinig si Galten nang nakadilat ang mga mata habang pinag-uusapan ni Terence ang makulay na mundo sa labas, umaasang makakalabas din siya para tingnan balang araw. Gayunpaman, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Terence na dalhin siya sa labas kasama niya. Mahirap ang pamilya ni Galten. Siyempre, ang nayong tinitirhan ni Terence ay hindi rin isang mayaman na lugar noong una. Ang tanging masasabing mayaman ay ang punong nayo na may fish pond. Masasabi ring mayaman ang byude sa kanyang restaurant at stall. Pagkatapos, naroon ang pamilya ni Terence. Siyempre, ang pinagkukunan ng kita ng pamilya ni Terence ay ang mga straw hat at sandals na ginawa niya. Mabilis siya at maliksi ang kanyang mga kamay. Bagamat maraming iba pang mga tao sa nayon ang may parehong craft na gaya ni Terence, napanatili niya ang rate ng produksyon ng 4 hanggang 5 beses sa kanila. Siyempre, mayaman siya. Sa totoo lang, ang itinuturing na kayamanan doon ay ang makabili lang ng notebook at patron sa mga food establishments ni Widow Wang. Hindi alam ni Terence kung saan napunta ang mga kompensasyon sa misyon, ngunit walang sinabi si Old Linford at ganoon din si Terence. Hindi sila mag-ama sa dugo, pero parang mag-ama pa rin sila. Si Terence ay hindi magtatagal sa mga bagay na ganoon. Kung ikukumpara, napakahirap ng pamilya ni Galten. Umasa sila sa pagsasaka para mabuhay at wala man lang telepono sa bahay. Nais ni Galten na maglakbay palabas ng bundok at makita ang mundo. Nangako si Terence sa kanya na ilalabas niya siya. Ngayon na siya ay nanirahan sa Starfield na may matatag na katayuan at lahat ng bagay, nagpa siya si Terence na tuparin ang kanyang pangako. 617. Diniil ni Terence ang telepono ng pinuno ng nayon upang makapunta kay Widow Wang pabalik sa nayon. Hello. Star West Village here? Sinong hinahanap mo? Ang nakakaalala na boses ni Widow Wang ay tumunog mula sa kabilang dulo ng telepono. Tita Wang, ako si Terence mula sa bahay ni Old Linford, maaari mo ba akong tulungang kunin si Galten sa telepono? Sabi ni Terence. Lil, Terence ni Old Linford. Manatili ka dyan, kukunin ko siya. Ibinaba ni Widow Wang ang telepono pagkatapos sumagot. Ang Star West Village ay isang maliit na lugar, at halos magkakilala ang lahat. Silang lahat ay patron din ng pagkain ni Widow Wang, kaya wala siyang pakialam na tulungan ang ibang tao na makatanggap ng kanilang mga tawag sa telepono. Ang nayon ay nasa tabi mismo ng kainan ni Widow Wang, at mayroon siyang loudspeaker doon para sa pagtawag sa mga tao. Ang mga tao sa nayon ay karaniwang nagsisigawan para sa isa't isa. Ito ay sapat na malakas upang gisingin ang mga natutulog. Galten, Tita Wang mo ito. Isang tawag sa telepono para sa iyo. Sumigaw si Widow Wang sa megaphone bago naglakad balik sa kanyang kainan. Isang lalaking kasing lakas ng baka ang pumasok sa kainan pagkaraan ng ilang sandali. Siya si Galten, na may taas na 185 sentimetro, nakatayo sa harap ng pinto ng restaurant na parang pader. May tumawag ba sa akin, Widow Wang? 1 kilometro ang layo ng bahay ni Galten mula sa restaurant, gayunpaman, sa kabila ng pagtakbo rito, ang lalaki ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng hingal o pagod. Malinaw na malakas ang pangangatawan niya. Si Terence, bilasan mo. Long distance call ang ginagawa niya, hindi mura ang mga yan. Sabi ni Widow Wang habang tinuturo ang telepono sa mesa. Terence bro. Tuwang-tuwang pinunasan ni Galten ang kanyang mga kamay nang marinig ang pangalan. Pinulot niya ito. Ako si Galten. Ha? Galten. Ngumiti si Terence. Kamusta ang pamilya? Mabuti naman kami, nagtanim ng ilang pananim kanina at binibigyan namin ng lupa ng ilang sustansya. Malamang na magkakaroon ng magandang ani sa taong ito. Sabi ni Galten. Not bad. May girlfriend ka na ba? Natatawang tanong ni Terence. Walang magkakagusto sa akin, tama ba? Natatawang sabi ni Galten. I'm poor, and I'm not handsome, either mukhang single ako hanggang mamatay. Well, if you have time, why don't you go to my house? My old man has my current address, and we can meet if you help me deliver something.
Ngumiti si Terence. Ah, talaga. Ang galing. Tuwang-tuwa si Galton nang malaman niyang hinihiling siya ni Terence na pumunta sa lungsod at tingnan ang mundo. Kung gayon tatapusin ko ang trabaho dito at sisimulan ko na. Ngunit, Terence bro, hindi pa umaani ang pamilya ko, kaya wala kaming masyadong pera para sa paglalakbay. Lumaki sina Galton at Terence nang magkasama, kaya hindi niya kailangang makaramdam ng kahihiyan sa isang bagay na ganoon. Kung wala kang pera, wala ka. Walang dapat ikahiya. Haha, bibigyan ka ng matanda ko ng pera. Kung may kailangan ka sabihin mo lang sa akin bago ka umalis. Ngumiti si Terence. Hindi na kailangang magpigil. Siyempre hindi ako magpipigil, ikaw ang Terence bro ko. Si Galton ay palaging ganoon, nakikinig kay Terence tulad ng pakikinig niya sa kanyang ama. Para sa kanya, si Terence ay hindi gaanong naiiba sa kanyang ama. Natural lang kung bibigyan siya ni Terence ng pera. Hahaha. Nagsimulang tumawa si Terence. Hindi niya alam kung ilang taon na ang nakalipas mula noong huling nakipaglaro siya kay Galton. Ang mga araw na ginugugol nila sa paghuli ng isda at hipon ay nawala. Si Terence ay nalubog sa kanyang mga alaala noong bata pa siya hanggang sa ibinaba niya ang tawag. Kung kailangan niyang pumili, magkakaroon ng tatlong yugto sa kanyang buhay na sa tingin niya ay ang pinakamahusay. Ang una ay noong siya ay maliit pa. Sa edad niyang iyon ay hindi pa siya nakakagawa ng anumang assignment, nag-aaral pa rin ng gamot sa kanyang matanda at sinasanay ang kanyang katawan. Hindi na niya kailangang gampanan ang ganoong karaming gawain at ang libreng oras na ginugol niya kasama si Galton sa pakikipag-usap ay isang oras na walang pag-aalala. Ang ikalawang yugto ay ang kanyang oras sa pagsasanay, kung saan siya ay isang kapitan at may mga kasamahan sa koponan. Nakipaglaban siya sa impyerno kasama ang kanyang 6 na kaalyado hanggang sa tuluyang makalusot. Ang mga panahong iyon ay mahirap, ngunit napakakasya siya. Ang mga araw na iyon ay tila tensyonado, ngunit walang anumang tunay na panganib sa panahon ng mga misyon, mayroon lamang tiwala at pagkakaibigan sa pagitan ng mga kasamahan sa koponan. Ang 7 kapatid ko. Nasaan na sila ngayon? Masaya ba sila? Abala pa ba sila, tumatakbo sa buong mundo sa pagsasagawa ng mga misyon? Umiling si Terence. Pagkatapos niyang umalis sa kampo ng pagsasanay, ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan ay pumunta sa kani-kanilang landas, hindi na muling nagkikita. Ang ikatlong yugto ng masasayang panahon ay ang kasalukuyang buhay ni Terence sa Starfield. Bagamat hindi pa niya alam kung sino ang kalaban, at paminsan-minsan ay kailangang harapin ang kaunting problema, ito ay isang walang pakialam na buhay na nadama ni Terence ang tunay na masayang pamumuhay. Nais niyang hindi na ito matapos. Natural, maraming masasakit na sandali sa 3 masasayang panahon na ito. Isa sa mga ito ay hindi eksaktong masakit. Upang ilagay ito sa mas tumpak, ito ay isang mapait na alaala na dapat tandaan. Nakilala niya sina Wyjun, Armadillo, at ang iba pa niyang miyembro ng koponan noong panahong iyon, kasama si Ning. Dahil kay Ning kaya pilit na itinulak ni Terence ang alaala. Pinili niyang tumakbo noong una niyang nakilala si Wyjun sa Starfield dahil din sa kadahilanang ito. Kahit hanggang ngayon, hindi pa rin sigurado si Terence kung bakit niya desidido na tinanggihan si Ning. Dahil ba talaga sa napakalaking kapangyarihang sumusuporta sa kanya, o dahil ba hindi niya ito mabigyan ng maayos at matatag na buhay? Hindi kailanman naisip ni Terence noong panahong iyon na makakapag-retiro siya balang araw, lalo na noong bata pa siya. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano ng kanyang matanda, bigla siyang itinapon sa Starfield upang isagawa ang ilang misyon na di umano'y magtatakda sa kanya habang buhay. Tila walang anumang mga pagkukulang. Binuklat ni Amara Song ang mga case file sa kanyang mesa. Ang organisasyong nangongolekta ng bato ay nagsimulang kamakailan, naging maingat pagkatapos ng isang beses na sila ay nabusted. Ngunit nagpatuloy ang kanilang mga krimen, at inilipat nila ang kanilang pagtuon sa mga lugar ng nayon sa labas ng lungsod. Mayroon ng 2 pamilyang magsasaka na naging biktima ng organisasyong ito noong nakaraang linggo, gamit ang parehong mga pamamaraan, maliban sa karagdagang elemento ng hindi mahuhulaan.
Ang isa sa mga biktima ay isang taga-nayon mula sa silangang nayon ng Yazi, at ang isa ay mula sa kanlurang nayon ng Shinbo. 10 kilometro ang agwat nila. Walang anumang pattern. Kahit na magpadala sila ng mga pulis upang tambangan ang mga kriminal na ito, hindi nila magagawang mag-postman sa ilang daang baryo na nakapalibot sa lungsod. Hindi mahalaga kung mayroon o walang sapat na mga opisyal para sa isang bagay na tulad nito, hindi nila maaaring ihinto ang lahat ng trabaho sa lungsod at ang lahat ng kawani ng pulisya ay magkampo para sa mga kriminal na ito, hindi ba? Nakaramdam ng kakilakilabot si Amara Song. Nalutas niya ang ilang malalaking kaso at nakatanggap ng papuri mula sa pinuno ng estado, ngunit alam mismo ni Amara ang nangyari. Hindi niya masabi ang katotohanan tungkol sa kung paano nalutas ang mga kaso. Namula lang si Amara sa tuwing may pumupuri sa kanya. Hindi siya isang taong mahilig magsinungaling at magyabang, kaya natural lang na hindi siya komportable sa tuwing binibigyan siya ng credit ng mga tao, lalo na kapag wala siyang maipaliwanag. 618. Hindi naman talaga kasalanan ni Amara Song, ito ay higit pa sa isang bagay ng pangyayari. Sunod-sunod na umulan ang malalaking kaso pagkatapos ng kanyang pag-promote, at habang may malalaking kaso na kinasasangkutan ng mga sindikato ng kriminal at mga boss ng krimen noong si Wai Jun ang kapitan, hindi sila naging komplikado upang malutas ang paraan ng isang ito. Nagkataon lang na si Amara ay isang espesyal na ops na sundalo noong una, ang mayroon lamang siya ay kung fu. Siyempre, mahihirapan siya kung wala siyang magagamit na lugar. Gusto niyang mauna noong una siyang lumipat, pagkatapos ng lahat. Ipinantasya niya ang pakikipaglaban dito sa mga thugs, ngunit ni isang senaryo ay hindi nangyari. Hindi dahil walang pagkakataong ganoon, ang totoo, napakarami ngunit ilan kaya ang makakatagpo ni Amara ng mag-isa. Kahit na siya ay nagkaroon ng pagkakataon na labanan ang mga ito, gaano karaming kapakipakinabang na mga thug ang naruroon na maaaring makipaglaban. Pagkatapos ng lahat, gaano karaming mga thug ang may kakayahang golden class strength. Bilang isang promising elite ng isa sa 4 na dakilang pamilya ng bagong henerasyon ni Hao Song, si Amara mismo ay isa ng golden mid-face, hindi na siya makakahanap ng kahit anong golden thug sa level. Sa dami ng pagkakataong magbabantay sa mga milyonaryo, walang dahilan para sa isang taong malakas na magsagawa ng krimen para sa pera. Napakasakit ng ulo bakit sunod-sunod na alon ang mga kriminal na ito, at bakit pinili nilang lahat na lumitaw sa Starfield, sa lahat ng lugar. May mga underground na pamilihan ng organ bago ang problema sa kidney na ito, ngunit dahil iyon ay mga underground na pangangalakal na natapos pagkatapos magkasundo ang magkabilang panig sa presyo, walang anumang problema, at walang tumawag sa pulisya. Hanggat ang mga taong ito ay hindi lalayo ay hindi makikialam si Amara, at hindi rin siya magagawa. Ngunit ang mga taong ito ngayon ay kinaladkad ang mga tao pabalik sa kanilang mga base upang alisin ang kanilang mga bato. Kinailangan itong harapin ni Amara. Ang problema ay ang mga taong ito ay bahagi ng isang napakasolidong organisasyon na hindi napakadaling lipulin. Kinailangan sila ng husto para sirain lang ang isa sa kanilang mga base. Ang pangunahing bagay ay ang katotohanan na ang mga taong ito ay may mga doktor at mga mesa para sa operasyon na inihanda, at hindi nila kailangang dumaan sa anumang wastong sistema ng ospital para sa mga operasyon. Hindi rin lokal na naibenta ang mga bato, kahit papaano sa nalaman ni Amara, wala pang pagkakataon na bumili ang isang pasyente ng kidney mula sa merkado ng sindikato ng krimen. Naturally, may mga taong bumili ng kidney mula sa black market, ngunit iyon ay sa pamamagitan ng isang middleman, na babalik sa isang opisyal na ospital para sa operasyon pagkatapos magawa ang trade, na ang middleman ay tumatanggap lamang ng 10 hanggang 20,000 para sa kanyang mga serbisyo. Nakuha nila ang 2 sa mga middlemen na ito, ngunit sila ay kumpay na hindi nakatulong sa pag-unlad ng kaso. Tumunog ang telepono ni Amara. Ang kanyang ringtone ay hindi personalized na mayroon ang mga kabataan ngayon, ngunit isang regular na default na ringtone na tumutugma sa kanyang propesyon at personalidad. Ito ay medyo mas solemn na kaysa sa karaniwan. Hello, ako si Captain Amara Song ng Criminal Police Team. Nakaugalian na sabi ni Amara nang makakita ng hindi kilalang numero. Amara.
Isang medyo magaspang na boses ang tumunog mula sa kabilang dulo ng telepono. Ako si Julian. Oh, Julian. Napakunot ng noo si Amara, huminto ng kaunti nang marinig ang pangalan. May kailangan ka ba? Hindi mapigilan ni Julian na mapangiti ng mapait sa lamig ni Amara. Amara, babalik ako sa Starfield bukas, may mission ka. May balak ka bang lumabas para mag-dinner? I'm busy with AKs, wala na sigurong time. Tinanggihan agad ni Amara. I see. Napabuntong hininga si Julian. Pwede naman tayong magkita at least, di ba? I really do have AKs on my hands. What do you want to meet me for? Kung hindi naman importante, mas gugustuhin kung hindi ipagpaliban ang trabaho ko. Matamlay na sabi ni Amara. Pwede ba talaga tayong hindi magkita maliban na lang kung may importanteng bagay? Old friends tayo? Childhood friends, di ba? Tara. Medyo walang magawang sabi ni Julian. Julian, mangyaring mag-ingat sa iyong mga salita. Mga matandang kaibigan, oo, ngunit hindi tayo magkaibigan noong bata pa tayo. Itinama ni Amara ang bokabularyo ni Julian. I know your intentions, and it's not like I didn't give you any chances, you just don't do well enough, who's to blame? Amara, hindi ba pinapahirapan mo lang ang mga bagay-bagay? Itinuturing ka ng malakas sa iyong henerasyon sa bahay mo, golden mid-phase ka, nakaka-breakthrough ko lang sa golden class, aabutin ako ng mga edad hanggang sa maabutin kita. Ngumiti ng mapait si Julian. Alam na alam mo kung ano ako, I've always put importance in strength. Kailangang mas malakas ang lalaki ko kaysa sa akin. Do you think he'll have a good time otherwise? Hindi napigilan ni Amara ang bahagyang pagmamalaki habang sinasabi niya iyon. Julian, binigyan na kita ng pagkakataon na hamanin ako noon, pero hindi mo naman ito ginamit. Sinabi ko pa nga sa'yo na pwede kang pumunta para hamanin ako kahit anong oras mo gusto bago pa ako magka-boyfriend, kaya kung ganoon nga sa pagkakataong ito ay makikilala na kita, kung hindi, pasensya na, busy ako. Amara, ayon sa alam ko, maliban kay Houseo, kahit na ang anak ni Houseo na si Wu Chentian ay nasa golden early phase lang. Sinasabi mo bang hinding-hindi ka mag-aasawa kung walang mas malakas kaysa sa iyo ang napapakita? Sagot ni Julian ng may tanong. Paano mo malalaman na wala ng ibang Panginoon maliban sa mga maharlikang bahay? Tanong pabalik ni Amara, sa hindi malamang dahilan ay naisip si Terence ng biglaan. Saan nagsanay ang lalaking iyon, paano siya naging malakas? Mukhang hindi naman siya ang kalaban nito, at kailangan pa niyang tawagin ang sarili niyang Miss Retard kapag humihingi ng pabor sa kanya, kasuklam-suklam na bastard siya. Pero ganun lang talaga, hindi niya napigilan. Talaga bang ang isang taong iyon ay si Amara Song, ang Miss Amara Song? Hinahayaan siyang itapon lang siya ng ganoon. Anong kahihiyan? Kaya nagpa siya si Amara na huwag isipin ang bastard. Kung hindi, magsisimula siyang magagalit sa pag-iisip lamang ng mukha nito. Hindi alam ni Julian ang sasabihin. Hindi siya maglalakas loob na sabihin na walang ibang mga Panginoon maliban sa mga marangal na bahay, dahil alam niya na talagang umiiral ang mga taong iyon. Ngunit kung ayaw siyang makilala ni Amara, wala siyang masasabi. Kung hahamunin siya nito sa isang tunggalian ngayon ay matatalo lang siya, hindi siya para sa ganoong uri ng kahihiyan. Napabuntong hininga si Julian. Pumunta siya sa Special Ops Team noong panahong iyon at sumailalim sa 2 taon ng malaimpyernong pagsasanay, sa wakas ay naabot niya ang unang pader para makapasok sa Golden Class. Pagkatapos ay na-assign siya sa Defense Squad, palaging lumalaban para sa kanyang buhay sa ilang hindi kilalang isla hanggang sa tuluyang masira ang pader na iyon at naging Golden Class early phase. Isa na itong gawa sa mata ng isang normal na tao, ngunit naunawaan ni Julian na wala siya sa kaparehong antas ng Golden Class mid-phase tulad ng Amara, wala sila sa parehong level. 619. Oops, nakalimutan kong banggitin na malapit na akong makalusot muli. Konting panahon na lang hanggang sa makahanap ako ng pagkakataong makapasok sa huling bahagi ng Golden Class, mahinang sabi ni Amara. Kung balak mo pa akong suntukin, kailangan mong bilasan ang lakad mo ngayon. Siyempre,
You can always choose to give up because I don't have any feelings towards you. Muntik nang ihagis ni Julian ang kanyang telepono matapos marinig ang panunokso ni Amara. Ang huling yugto ng Golden Class. Ganito ba kalakas si Amara? May ganoong milagro sa house song. Napasinghap si Julian ng malamig na hangin. Kung maabot ni Amara ang huling bahagi ng Golden Class sa kanyang edad, tiyak na tataas ang status ng house song at ang kasal ni Amara ang magiging sentro ng atensyon sa Starfield. Ito ay isang bagay na pinakamahalaga. Baka mahanap pa ni Elder Song si Amara na isang outstanding partner para sa arranged marriage. Marahil, gagawin din ni Houseo ang isang hakbang pagkatapos malaman iyon. Sige, ibibigay ko ang best ko. Naramdaman ni Julian na may napunit na butas si Amara sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa at desperado, ngunit wala siyang magawa dahil hindi man lang itinuturing na malapit ang agwat. Ang kanilang pagkakaiba sa kapangyarihan ay napakalaking. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho, bye. Hindi sinasadya ni Amara na ituloy ang usapan at tinapos ang tawag. Hindi siya interesado kay Julian kaya naman sinabi niyang malapit na siyang mag-breakthrough. Sa katunayan, narating niya ang peak middle phase, ngunit may distansya pa bago maabot ang breakthrough. Gusto niyang tuluyang sumuko si Julian. Kinasusuklaman niya ang kanyang karakter. Malakas si Amara ngunit gusto niya ng isang mas malakas na madaig sa kanya, saka lang siya madamina o kung hindi ay hindi siya magiging tama. Matapos ang pagtanggi, naisip na lamang ni Julian ang mga dati niyang kaibigan, ang Starfield Big Four. Hindi naman sila palaging nasa Starfield City kaya matagal na ang huli nilang tambayan. Nakipag-ugnayan sa kanya noon sina Jerwin at Tyson. Gusto nilang imbitahan siya sa isang hapunan para sa kanyang pagbabalik ngunit pinatigil sila ni Julian dahil kailangan niyang tanungin muna si Amara bago gumawa ng iba pang mga desisyon. Siya ang priority niya pagkatapos ng lahat. Sa pagbabalik tanaw sa pamagat, ang Starfield Big Four, hindi napigilan ni Julian na matawa. Napag-alaman niyang isang kabuoang biro ang pamagat. Ilan lamang sila sa mga mayamang young masters na ginamit ang background ng kanilang pamilya para gawin ang mga bagay-bagay sa kanilang paraan, hindi ito maipagmamalaki. Dahil pinili niyang tahakin ang ibang landas, nakatadhana siyang mahiwalay sa Jerwin at sa iba pa. Kahit na tinawag silang childhood playmates, hindi na sila ganoon ka-close gaya ng dati. Nawala na ang excitement na makipagkulitin at uminom. Naging matured na si Julian kumpara noong unang panahon. Gusto niyang isipin siya ni Amara bilang isang lalaki kaya pinili niya ang landas na ito. Mahirap sa umpisa pero alam niyang tama ang desisyon niya. Ang landas na ito ang naging dahilan ng Julian ngayon. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na ginagawa niya ngayon, siya ay matatawag na isang taong may di matinding espiritu. Joke lang ang Starfield Big Four. It sounded cool pero ano ang ginawa niya sa panahong iyon? Ano ang punto niyan? Hindi niya itinayo ang kanyang reputasyon sa kanyang sarili, at kahit na mayroon siyang reputasyon, malamang na masama iyon. Palaki ng palaki ang distansya sa pagitan ni Julian at Amara. Pilit nang ngumiti si Julian sa kanyang mukha. Kilalang kilala niya si Amara. Walang ordinaryong tao ang maaaring magpaamo sa kanya, ni hindi nila siya mapapanalo sa isang labanan. Kahit pilitin ng kanyang pamilya si Amara sa kanya, sigurado siyang hindi rin niya ito mapaamo. Nagring ang phone niya. Tiningnan ni Julian ang papasok na tawag, at galing iyon kay Jerwin. Hindi siya makapaniwala sa pagpupersage ni Jerwin. Tinanggihan niya si Jerwin tungkol sa pagpunta sa reunion dinner kahapon pero heto, tinawagan niya ulit siya. Siyempre, alam niya kung ano ang tunay na intensyon ni Jerwin. Inimbitahan ni Jerwin si Julian sa hapunan, at kung pupunta si Julian ay natural niyang isasama ang kanyang kapatid na si Yasi. Kung dumating si Yasi, kalagka rin niya si Cheryl kasama niya. Paanong hahayaan ni Jerwin na mawala ang gininto ang pagkakataong ito? Bilang admirer ni Cheryl, gagawin niya ang lahat. Si Julian ay isang tulay lamang para matamaan ni Jerwin si Cheryl. Alam na alam niya iyon. After being a part of such a long time, hindi na sila kasing close ng dati.
Sa katunayan, silang dalawa ay mula sa magkaibang mundo ngayon. Hoy, dalawa. Sinagot ni Julian ang tawag. Tinawag pa rin niya si Jerwin na 2, dahil siya ang nagrerango sa numero 2 sa Starfield Big 4. Tiyan bro, libre ka ba? Naayos mo na ba ang problema mo? Pwede mo ba kaming samahan mag-dinner sa Starlight Hotel? Ngumiti si Jerwin. Tinanggihan siya ni Julian kahapon dahil naisip niyang wala na siyang oras sa kanila dahil sa siksikan ng schedule niya. Haha, sure, let's make it tomorrow night. Get in touch. Sagot ni Julian. Dahil hindi niya makikilala si Amara, wala siyang dahilan para tanggihan ang imbitasyon nila, di ba? Awesome, see you. Tuwang-tuwa si Jerwin. Kung sasali si Julian, kalad ka rin ni Yasi si Cheryl kasama niya, di ba? Dumating na ang kanyang pagkakataon. Opisyal na niyang anyayahan si Cheryl sa hapunan ngayon. Kamusta bro? Pumayag ba siya? Si Tyson ay nakatayo sa tabi, naiinip. Oo, tapos na. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay bisitahin si Cheryl at yayain siya sa hapunan bukas. Masayang sabi ni Jerwin. At bro, bakit hindi ka umamin kay Cheryl, this time? This is a golden opportunity. Nagpatuloy si Tyson, hindi ito dumarating sa lahat ng oras, alam mo. Tama ka. May ideya ka ba? Kung aamin ako sa kanya ng biglaan, natatakot akong maging kahindek-hindek. Napasimangot si Jerwin. Pero naging malamig si Cheryl sa akin kamakailan. Hindi na niya ako kinakausap ng madamdamin tulad ng dati sa theme park. Hindi kaya sapat ang effort ko. Dapat ko ba siyang kunin ng bulaklak at ipagtapat ang nararamdaman ko sa kanya bukas? Malamang. Pero kalimutan mo na lang ang mga bulaklak, hindi mo naman siya mapipilit na magdesisyon, di ba? You have to be genuine and put some effort into it, but you shouldn't be too forced or too passionate or else she might not know what to do. Usually, girls love it when people to pay attention to them. They want people to hit on them, but at the same time, you need to give them the breath out as well. Sabay-sabay silang nag-e-enjoy sa proseso ng pagiging hit at pagiging sentro ng atensyon at ang mga hanggal na pag-amin ay dapat na ang huling bagay na gusto mong gawin sa kanya ay matatakot lamang sa kanya, at agad kanyang tatanggihan kung wala siyang anumang nararamdaman para sa iyo, kahit na mayroon siyang kaunti, hindi niya kayang tanggapin ang iyong pag-ibig. Talaga. Nalaman ni Jerwin na makatwiran ang paliwanag ni Tyson. Clueless siya kung paano siya nakikita ni Cheryl, pero kahit na may nararamdaman si Cheryl para sa kanya, sigurado siyang hindi sila malakas. 620. As far as Jerwin was concerned, natakot siya na tatanggihan siya ni Cheryl on the spot kung magdadala siya ng mga bulaklak para magtapat sa kanya. Hindi magiging maganda ang mga bagay kung nangyari iyon, at mawawala rin ang pagkakataon niyang makasama si Cheryl. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Tanong niya. Isang bro, bakit hindi ka umamin pagkatapos mong uminom? Mungkahi ni Tyson. If she gets shy after, it means she has feelings for you. Baka sabihin pa niya na gusto ka niya pabalik. Syempre, pag nandidiri siya, you can blame the alcohol. I don't think she will mind, di ba? Tsaka, hindi naman magiging awkward after that. Tyson, magandang plano talaga yan, pero kailangan mo akong tulungan bukas. Tumango si Jerwin, so bibisitahin natin si Cheryl ngayon. Oo, bro, don't worry, tutulungan kita bukas. I'll make a perfect opening for you to confess. Nagtaas ng dibdib si Tyson. Hindi inaasahan ni Terence na bibisita sila Jerwin at Tyson sa oras na ito. Habang nakatingin sa kanila sa labas ng bilya, nakasimangot siya. Isang bro, pwede ba kitang tulungan? Hindi maganda ang pakiramdam ni Yasi ngayon, nagpapahinga siya sa itaas. Hindi alam ni Terence ang kanilang intensyon. Pumunta ba sila dito para sa kanya o kay Cheryl? Haha, nandito kami para kay Yasi pero dahil may sakit siya, kailangan namin siyang tingnan bilang mga kuya. Ngumiti si Jerwin, Tyson, kunin mo siya ng mga prutas. Okay, kuya. Kinuha ni Tyson ang susi ng kotse niya at nagmaneho habang nakatayo pa rin si Jerwin sa entrance.
Sandali lang. Kakausapin ko sila. Ginagamit lang siya ni Terence para harapin si Finley kaya wala siyang pakialam sa pagtayo ni Jerwin sa pasukan. Bumalik si Terence sa villa upang makita si Cheryl sa sala. Bumaba siya matapos marinig ang doorbell. Nang makita niyang pumasok si Terence, nagtanong siya, "Terence, sino iyon?" "Si Uncle Fredo ba?" "Pinli ang Orleandro. Hindi, sina Jerwin Ann at Tyson. Hindi ako sigurado kung bakit sila bumibisita." Itinuro ni Terence ang pasukan. "Jerwin bro. Bakit siya nandito?" Magalang si Cheryl ngunit may lamig sa boses. Parang hindi niya nagustuhan ang pagbisita ni Jerwin sa kanya. "Paano ko malalaman? Nandito daw sila para kay Yasi." Nagkibit balikat si Terence. "Cheryl sis, papasukin mo na sila. Babalik na ang kapatid ko bukas, malamang nandito sila para dyan." Bumaba si Yasi. "Akala ko dumating si Uncle Fredo para ihatid tayo ng pagkain. Gutom na ako. Gusto kong magpista eh. Nagugutom." "Nagugutom ka na naman. Isang handaan." Hindi nakaimik si Terence. Katatapos lang niyang samuka, at heto na naman siya nang hihingi ng pagkain. Bakit bumangon si Yasi? Paano niya makakalimutan ang sakit na ngayon lang niya naranasan? "Oo, kumakulom ang tiyan ko ngayon." Tinapik-tapik ni Yasi ang tiyan niya at nagreklamo, "Hindi ko na sana sinubo lahat. Kung may laman pa lang ako sa tiyan ko. Bakit hindi mo ubusin ang naisuka mo kanina?" Napatingin si Cheryl kay Yasi. Naisip niya na ang paksa ay maalay. "Nako, sapat na para sa ating dalawa." Tumanggo si Yasi. Parang nasusuka si Cheryl. Ngayon lang siya nagugutom, ngunit pagkatapos niyang marinig si Yasi, nawalan siya ng gana. Binuksan ni Terence ang pinto at pumasok si Jerwin na may karismatikong ngiti sa kanyang mukha. Nakita niya si Cheryl ngunit nanatili siyang kalmado at tumango siyang binati, "Cheryl, balita ko may sakit si Yasi." "Wala akong sakit, kaya lang sinusubukan ni Cheryl sis na." Yasi was interrupted by Cheryl, medyo kumikilos yung tiyan niya, yun lang. Okay na siya ngayon, tapos samuka. Hindi pinayagan ni Cheryl si Yasi na ipagpatuloy ang kanyang kalokohan. "Oh, nakikita ko." Naramdaman ni Jerwin na ayaw pag-usapan ni Cheryl ang paksang ito, kaya tumigil siya. "Yasi, babalik si Tian bro bukas. Plano namin ni Tyson na mag-dinner kasama siya, bakit hindi ka sumama sa amin since medyo matagal na rin kayong hindi nagkikita?" "Okay." Agad namang tinanggap ni Yasi ang imbitasyon dahil matagal na niyang gustong makilala ang kanyang kapatid. Walang dahilan para tumanggi siya. Nadismaya si Cheryl. Paano na lang tatanggapin ni Yasi ng ganoon? Kung pupunta siya, walang ibang pagpipilian si Cheryl kundi ang sumama, di ba? Anong ginagawa ni Jerwin? Iniimbitahan ba talaga niya si Julian para sa isang hapunan o ginagawa lang siyang dahilan para mapunta si Cheryl doon? Si Jerwin lang ang nakakaalam ng sagot. "Cheryl, ayaw mo bang sumama sa amin?" Nakangiting tanong ni Jerwin. Hindi nagabalang sagutin ni Cheryl si Jerwin habang nakaharap kay Terence at nagtanong, "Terence, dapat libre ka bukas di ba? Sumunod ka sa amin doon." "Oo naman." Mahinang sabi ni Terence. Hindi natuwa si Jerwin na sumali si Terence, ngunit dahil pumayag si Cheryl na pumunta, ito ay sapat na para sa kanya. Hindi niya kayang tanggihan si Terence sa pagsali, di ba? Maaaring magdulot siya ng problema kapag tinanggihan niya si Terence na sumali sa hapunan. Maaaring hindi rin sumali si Cheryl kung hindi pupunta si Terence, kaya pinayagan niya itong sundan sila. "Haha, Cheryl, kahit hindi mo tanungin si Terence, inimbitahan ko sana siya na sumama sa amin. Kapatid ko naman siya." Sabi ni Jerwin. Tinitigan ni Cheryl si Jerwin at nagtanong, "Yun lang ba?" "Ito."
Alam ni Jerwin na ayaw ni Cheryl na magtagal pa siya, pero hindi siya papayag na umalis ng ganoon lang. Gusto niyang manatili. May pumasok sa isip niya, hintayin natin si Tyson. Bumili siya ng mga prutas para kay Yasi. Hindi naman pwedeng bumisita lang tayong magkakapatid ng walang laman, di ba? Oh, ibili mo pa siya. Gutom na ako. Utos ni Yasi nang marinig niya si Jerwin. No problem, tatawagan ko na siya. Nagningning ang mga mata ni Jerwin. Sa wakas, nagkaroon siya ng dahilan para manatili. Natakot si Jerwin na pigilan siya ni Cheryl, kaya dali-dali niyang nilabas ang phone niya at tumawag. Tyson, gutom na si Yasi. Kunin mo na rin siya ng mga prutas at hapunan. Siguraduhin mong bibilhin mo ito sa iba't ibang lokasyon. Napakahalaga ng iba't ibang. Ang pinakamahalaga, bumili ka hanggat kaya mo. Medyo halata ang pahiwatig ni Jerwin. Hanggat hindi tanga si Tyson, malamang ay makukuha niya ang nakatagong mensahe. Inutusan siyang huwag agad bumalik para bigyan ng oras para makabonding niya si Cheryl. Si Tyson ay hindi tulala. Nakuha niya ang mensahe at huminto sa gilid ng kalsada. "And bro, I'm truly sorry. Medyo masikip ang traffic ngayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."